Hola ho mga ka-Angel! Ito naman po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So, kumusta po kayo? Sana po ay nasa healthy po kayo lagi. At andito naman po at happy na magkukwentuhan na naman po tayo. So, nga pala po, don't forget to subscribe po sa channel natin ay ang Discovery Angel. So, Discovery Space Angel. So, yun po yung YouTube channel natin at Facebook. Sana po subscribe niyo po para tuloy-tuloy po ang paglalakwatsa natin at pag-discover ng mga iba't ibang lugar, places at mga information po. So ngayon po pag-uusapan natin mga ka-Angel ay about po sa Alberta, Canada, kung saan po tayo nakatira ngayon. At magbibigay po ako ng mga information about Alberta. At least po meron po kayong idea kung kayo naman po ay magta-try na mag-apply or pupunta ng Canada at itatry po ang luck nyo dito sa Canada po. So tara po, ipo-forward ko lang po yung video para makita nyo naman po yung City of Calgary, kung ano po yung itsura nya. Tara po. So mga ka-Angel, nung nagpunta po ako dito sa Canada ay Alberta na po talaga yung aking province na pinuntahan. Wala na akong tinirhan or nilipatan na lugar nung dumating ako sa Canada. So mga ka-Angel, straight to the point po tayo. Ang Alberta po mga ka-Angel ay isa sa mga 10 provinces ng Canada. So ang Alberta po ay na very lucky because andyan po yung malalaking minahan ng langis, ng oil. And if I'm not mistaken po ay fourth po yata or third, nabanggit ko na po sa ibang vlog, na largest reserve po ng oil. Kaya powerhouse po talaga siya pagdating po sa oil. Kaya yung Alberta po ay malaking economy ang sa Alberta at malaking benefits ang nakukuha ng Canada sa Alberta. Kaya nga po ngayon yung federal ay talagang malaki yung pagrespeto dun sa Alberta dahil po sa langis na powerhouse po talaga siya na source of oil. So mga ka-Angel, ito pong binabagtas natin ngayon ay Macleod Trail going to north at on the way po yan sa downtown Calgary at makikita nyo po ang view. So going back po tayo, yung Alberta mga ka-Angel ay alam nyo naman po yung Canada is the second biggest country in the world after Russia, and it's rich of natural resources. Marami pong mga natural na yaman ang Canada. So yung kaya po one more thing po sa Alberta ay bakit po cheap ang gas dito compare po sa ibang mga provinces or territories is andito po kasi yung langis na which is around 90 more or less 90% of Canada's oil production came from Alberta. So of course kung dito nang gagaling ay alangan naman po na mataas pa ang presyo. Kaya po yung Alberta din ay iisa ang tax, which is there's no provincial tax, is only like a GST from the federal government, is because of that oil na doon na sila kumukuha ng income or parang pondo ng sa province. Kaya hindi na nila tinaksan ang mga tao dito
sa sales tax. Kaya very very lucky po yung mga taong nakatira dito sa Alberta, dahil po it is the only province in Canada that there's no sales tax, and it's only a tax from the federal government, kumbaga sa national government. So lahat mo ng province, dalawa po yan ang tax nila. And other than that, the 3 territories, I think they have only one tax as well. But when it comes to province, Alberta is the only one na isa lang po yung tax. Kaya po napakaswerte pagka dito po kayo manirahan o mag-work, dahil po iisa lang ang tax. Because thank you very much, dahil sa langis na yaman ng Alberta. So ang economy po ng gross domestic product or GDP ng Alberta ay almost or the same or almost equal po sa economy ng buong Pilipinas. Alam niyo po ba yun, mga ka-angel? Economy ng buong Pilipinas is almost equal sa economy ng Alberta lang. That's why Alberta is a powerful province na yung buong production, ang GDP po or gross domestic product, mga ka-angel, ayan yung mga kumbaga parang income or parang net or yung parang kita ng goods, yung mga production ng mga kumbaga yung mga negosyo or yung mga production sa goods ay yung kumbaga yung kinita nyo sa lahat ng yung pag-produce nyo ng mga yung for example, nagbebenta ka ng damit, yung pinagbentahan mo ng damit ay yun na yung kita mo. So yun po yung gross domestic product. So yun po ang taas po ng gross domestic product ng Alberta, which is around I think closer to $500 billion, like 400,000 to 500,000 yung economy niya. So almost the same or even maybe bigger than the Philippine economy. At siya po yung third biggest economy or third biggest GDP in Canada after Ontario and Quebec. Of course, yung Ontario, yung Ontario po is a big economy. I think it's a $1 trillion now. Dahil po siyempre andyan po yung mga big companies like the head offices, and of course the Quebec area is, of course, alam niyo naman po na talagang andyan po yung malalaking kampanya at talagang marami po silang product. But other than that, when it comes to oil, of course Alberta is one of the biggest producer of oil in the world, na sinasabi ko na I think a fourth or third biggest reserve ng oil in the whole world. And yun po. Pero po yung GDP per capita, yun naman po yung pag-usapan, per capita. Iba po yung GDP lang at GDP per capita. Yung GDP per capita, mga ka-angel, ayan po yung like a total gross domestic product ng isang lugar divided by sa population ng isang lugar. For example, yung Alberta is around 4 to 500,000 GDP. Divided by po yan sa population po ng Alberta, which is around 5 to 6 million. So for example, make it simple, let's say 500,000 GDP divided by population. Let's say, to make it simple, so 500 divided by 5, for example. So i-compute nyo po yun po yung GDP per capita ng Alberta, which is the highest among all the provinces in Canada na naman. So lahat po ng province, including Ontario and Quebec, is Alberta is the highest per capita in Canada. Of course, ang malalaki pong per capita, pag isama po natin yung mga territories,
is andyan po yung mga three territories, which is Northwest Territory, and yan po yung mga Yukon, and so yun po. So yun mga ka-angel. At nga pala, kunting patalastas, nakikita nyo yun mga ka-angel, yung parang painting na, yung building na parang may painting sa taas, sa wall nya. Yan po na naman ang isang record sa Calgary. Yan po yung biggest or largest mural in the world. Yan, sa isang building. So pwede nyo pang ma-search sa internet yan. I-type nyo lang ang biggest mural in the world and mag-appear po yan yung Calgary na building. Nakalimutan ko po yung pangalan nito, pero i-search natin yan at ilalagay ko dito sa upload sa video. Yan po yung biggest mural in the world. Yung mural po is like a parang painting po yan na malaki, usually sa mga building. Yan po mga ka-angel. So mga ka-angel, at mag drive tayo pa south na naman. So going back po tayo sa Alberta. Bibigyan ko kayo ng information para may idea kayo kung kayo ang pupunta dito sa Canada. So going back po, yung sinasabi ko kanina na GDP at GDP per capita, so ulitin ko, yung Alberta is the third biggest economy in Canada after Ontario and Quebec. But pagdating po sa GDP per capita, yung Alberta po ang pinakamalaki, which is around 100,000 plus. Malaki po yan. Yung GDP per capita po ng average sa Canada is mas malaki. I-compare po natin yan sa GDP per capita ng other countries around the world, even the US and the Europe countries. Mas malaki po yung GDP per capita ng Alberta. Kaya doon po nyo i-base kung gaano kalaki yung economy po ng Alberta. Kaya pag nandito po kayo mga ka-angel, ay swerte nyo dahil malaki ang opportunity, at the same time only one tax. Tandaan po yan mga ka-angel, only one tax, only province po yan na one tax lang. So kailangan po mga ka-angel maging smart at open-minded po tayo. Hindi lang isa yung iniisip natin. Kailangan isipin nyo yung future at kukompute nyo po yung mga expenses nyo pag kayo po ay nagtatrabaho na. Kaya I will recommend po mga ka-angel, go to Alberta, at sigurado po yan na hindi kayo magsisisi. Aside from that, Alberta has two big cities din, yung Edmonton at Calgary. Alam nyo po yung like I said, yung economy ng Alberta is almost or even maybe bigger than the economy of the Philippines. Kaya ganun po kalaki yung economy ng Alberta. Now yung Calgary naman po at saka Edmonton, yung area din po ng dalawang city niyan at even mas larger sa area po ng Metro Manila. Yung Metro Manila, maliit lang po yan compare po yung area ng city ng Calgary at saka Edmonton. So ibig sabihin po yan, kung gusto nyo ng city life, sobrang laki na po yung Edmonton at saka Calgary kung dyan po kayo mapunta. So one more thing mga ka-angel, i-compare po natin para mas madali nyo maintindihan. Yung economy ng Alberta din, mas malaki po yan kaysa sa economy ng mga states sa some states sa US. Like sabihin na lang natin yung mga sikat, yung state po ng Oregon, yung state po ng Idaho, yung Montana po. Kahit pagsamahin nyo po yung tatlo na yun, mas malaki pa yung economy ng Alberta. Kaya po alam nyo po yung mga state na yan, gustong gusto nila may connection sa Alberta. Aside from dahil malaki yung langis, yung oil, dahil sa economy nya.
At saka of course yung beauty ng nature niya. Kaya yung mga state like for example yung Montana po, gusto nila mag-connect ng train sa Alberta para at least mas mabilis siguro yung transshipment ng mga goods ng both state and the province. So yung Connecticut, Missouri, South Carolina, Louisiana, Alabama, Kentucky, Utah, even Nevada po kung saan yung Las Vegas. At saka mas malaki po yung economy ng Alberta. Kaya mga ka-Angel, kung kayo po ay talagang may encouragement o willing kayo na mag-apply po dito, ay Alberta po ang piliin ninyo. Kung halimbawa naman po may hirap mag-permanent resident, dahil nga po yung Alberta is parang kinokontrol nila ngayon yung application or yung mga tao. Gusto kasi nila yung Alberta na tatanggap sila ng mga tao, kailangan naman po may katumbas din po yan na yung titirhan, like for sa housing. Ayaw nila kasi mamulubi, yung malilipat dito walang titirhan at mapupunta sa pagiging homeless. Kaya po sa ngayon temporary lang naman po yan at kinontrol nila yung movement o yung pagtanggap ng mga applicant. Although nagtatanggap pa rin naman sila, pero minomoderate lang nila dahil kaya gusto nila i-figure out muna yung demand ng yung tao, i-match nila kung ilang bahay ang kailangan o matitirhan ang mga lilipat dito. Kaya po sa Calgary for example, sa lahat po ng video natin mga ka-Angel, sinasabi ko lagi sa mga video natin na yung mga communities na halos lahat po ng lupa na natitira na sa Calgary ay punong-puno na po ng mga bahay. Kaya po nagbi-build na sila sa outskirt, yung mga suburban, dahil puno na yung Calgary. Yung Calgary is around 800 plus square kilometer ang area niya na, which is much bigger sa Metro Manila. Isipin nyo po yun, napuno na dahil maraming lumilipat dito, and of course sa Edmonton din. Kaya pag ganun mga ka-Angel, pwede kayong mag-apply muna sa ibang provinces like Saskatchewan, Manitoba. Pag nakuha nyo po yung PR nyo, then lipat po kayo dito para matry nyo po kung ano yung may i-offer ng Alberta. So hindi ko po siya kumbaga sinesell stock yung Alberta, pero sinishare ko lang kung ano talaga yung reality sa economy mo ng Alberta mga ka-Angel. So aside from that po, yung Alberta, it has also one of the best health system in the whole Canada, in even the world. Dahil po, like I said, sinasabi ko po dito, wala po kaming binabayaran pag nagpapa-hospital, nagpapa-doktor, kasi covered po yan ng Alberta Health. PR po kayo, o kahit po yata, kahit work permit, yung hindi kayo PR pa, kasi parang meron na po ko niya automatic noon, kahit work permit lang po, basta may legal documents kayo dito, binibigyan na kayo ng health benefits dito. Tsaka yung education mga ka-Angel ay one of the best in the world din, hindi lang sa Canada yan. At talagang like I said, from kindergarten to high school ay wala pong bayad dito. At pagka po nag-college na kayo ay wala rin pong problema yan, dahil po pwede po kayong mangutang sa government. Andyan yung Alberta student loan, at the same time sa federal student loan. Kahit anong course po yung kunin ninyo ay pautangin po kayo. At hindi po ibig sabihin pag nangutang kayo ngayon, bukas mag-start na kayo ng bayad. Hindi, patatapusin niyo muna kayo, mag-graduate, at pagbibigyan pa kayo ng time na makapaganap ng trabaho bago kayo singilin. At hindi lang po yan, halimbawa start kayo ng bayad, mababa pa yung interest. At hindi ako nagkakamali mga ka-Angel, ay parang zero interest na rin ngayon, dahil nabasa ko ng mga nangarang taon ay papatupad nila yung 0% interest rate.
sa mga student loan. At hindi ko lang na-search pa kung confirm na, pero papunta na po doon. At one more thing mga ka-angel, depende po sa income, depende po sa anak, nagbibigay din po yung government ng grant. For example, yung tuition fee mo is around 10,000. Bibigyan ka ng option ng government, bibigyan ka ng maximum option na amount kung gusto mong utangin. Example, 10,000 tuition fee, but yung government pauutangin ka ng 40,000. At halos kalahati nun ay grant. Grant means parang free money na ibibigay sa'yo, parang allowance mo na yon at pandagdag gastos sa pamilya habang nag-aaral ka. So for example, 40,000 nagbibigay sa'yo at pinatos mo yon, tapos 10,000 tuition fee, 20,000 is a grant, free money na hindi mo na ibabalik sa government. Yung 10,000, another 10,000 is another loan. Kung gusto mong utangin, pag hindi, balik mo. Pag gusto mong utangin, so ang kalabasan lang ng mga kanyel, kalahati lang yung babayaran mo na pagtapos ka lang sa pag-aaral. So which is very kumbaga kakaiba. Napakalaking bagay yung gano'n mga kanyel. Kaya sinasabi ko sa inyo ay mag-try kayong mag-apply dito. Pwede kayong Google nyo lang po yan sa Indeed, sa Job Bank Canada, sa marami pong mga job site. Google nyo lang po yan at mag-a-appear at search nyo po doon yung mga hiring. Tsaka of course kailangan laging pray tayo sa Panginoon. So additional information again sa Alberta mga ka-angel ay dito po yun pong crime rate mababa din compare po sa ibang mga provinces. Kaya dito po iisa lang din yung plate number dito. Kung di ako nagkakamali, ito lang yata yung province na iisa lang yung plate number, sa likod lang. Meron akong nakikita sa Saskatchewan, hindi ko alam kung optional yon, pero for sure sa Alberta isa lang yung plate number, wala sa harapan. And isa pa po, yung mga roads, yung mga infrastructure ay napakaganda po. Malalapad ang highway, libre ang mga highway, kahit sa lahat ng Canada yan, pero maintain po yung kumbaga kagandahan ng daan, yung safety. Kung may lubak-lubak, ayusin nila agad yan. Kung di man nila maayos, asap po ginagawa nila yan. Depende lang sa weather, kung extreme cold, siyempre sabi nila pag mas maganda kung medyo warm para maganda yung pagtigas ng mga asfalto or semento. And economy po ng Alberta is one of the fastest growing economy po ngayon sa Canada. Of course, additional information, yung Canada po is naglalaro pa ng 8, 9, 10 biggest economy in the world, which is close to $3 trillion na po yung economy niya, na out of almost 200 countries around the world. Pang nasa top 10 siya, number 9 or number 8 minsan. Naglalaro po yan sa Italy, France, Brazil, tsaka Canada. Kaya doon nyo na lang po i-base. Sa big economy po, kahit po malaki yung lupa ng Canada at small population, nakakapag-create po siya ng malaking economy. I-compare nyo po sa isang bansa na malaki po yung population pero maliit lang yung GDP niya, yung economy niya. So ibig sabihin po yan, marami pong opportunity dito na trabaho dahil nakakapag-create yung Canada ng malaking economy. Yung population po ng Canada, mga kanjal, yata is around more or less 40 million lang. Compare po yan sa Pilipinas na 100 million plus. So ibig sabihin, tapos yung economy ng Philippines, malaki, but i-compare mo po sa Canada, sobrang ang layo. Halos 6
Times, The Economy of Canada. So yan mga ka-angel ang mga information. So yun mga ka-angel, at nag-stop muna tayo. So yun po ang nasabi ko sa Alberta. So alam niyo po, one more about facts about Alberta po mga ka-angel is nabiyayaan din po siya ng mga talaga famous o talagang super beautiful na mga lakes at mountains. Since po yung Alberta is along the Rocky Mountains na nag-extend po yan hanggang sa US, is example po like yung mga lakes, Lake Louise, which is closer to Banff. Yung Banff po is belong to Alberta, which is I think the first national park of Canada. Na very beautiful, marami pong activities dyan. Andyan po yung Jasper na pagka nakita nyo in person, ay naku po mga ka-angel, na mamamangha kayo sa ganda. Parang painting, parang picture na pinainting lang, parang talagang instagrammable siya. So andyan po yung sa akin po, sa opinion ko mga ka-angel, ang pinakamagandang lake po na akin pong akin po sa opinion ko po is yung Lake Louise. Sikat po, maganda po yan, may mga hotel dyan. Yung Moraine Lake po, oh grabe, parang hindi mo may paliwanag kung makita. Sobrang ganda po yung kulay po ng water, yung mountains po ng background niya, super ganda po talaga. And andyan po yung mga Alberta po, marami po siyang talagang kumbaga wonder of the world ang dating. Andyan po yung Abraham Lake na meron po kaming pictures dyan. Pwede ko pong siguro ilagay din sa video yung Abraham Lake. Pagka po winter o yung nagpo-frozen yung lake, nagbabubble siya. So meron pong paliwanag dyan kung bakit nagbabubble siya. Parang kumbaga, pero frozen po siya. Pagka po pumunta kayo sa lake na nag-frozen, pwede kong pumunta sa gitna kasi matigas naman, parang may bubble sa ilalim. So yan po yung Abraham Lake. Andyan po yung Drumheller mga ka-angel. Yung Drumheller is like town na close to Calgary. Andyan po yung mga fossil po ng mga dinosaur, na kung pupunta pa kayo doon, mapapaisip po kayo na yung dinosaur po talaga nag-i-exist. May mga bone po dyan sa museum niya, sa Royal Tyrrell Museum, na iba't ibang klase po ng fossil po na na-discover dito sa Alberta. At meron po siyang Alberta has also Dinosaur Park, Provincial Park, na po doon po kayo ay kakaiba po talaga yung mga bundok. Alberta has also the homes to 600 lakes more or less. Marami pong lake. Remember po yung Canada, pag sama-samahin nyo po lahat po ng lake sa buong mundo, yung sa Canada lang po pinakamaraming lake sa buong mundo. And sa southern part po ng Alberta, dyan po yung writing on stone na mga kudos po, kakaiba siya. May mga unang patao na may parang mga inukit, kaya tinawag na writing on the stone is nagsulat sila sa bato, yung mga unang-unang tao. And aside from that po, like the Banff, Jasper, Lake Louise area, yung Moraine Lake, meron din po yan yung Lake Minnewanka po yata yung tawag doon. Yung lake po, long time ago, isang taon po siya, and then nag-submerge po yan after years, dahil po siguro sa national calamities. Pagka po clear daw yung lake in the summer, maaninag nyo po yung lake po, may talagang mga parang building o mga remaining po na mga unang buildings dyan sa area na yan. So pero nag-submerge na po siya, kaya buong lake na po siya. But ginawa na po nila ngayon ay may parang boat or parang small ship na pwede kayong sumakay at iikot kayo sa buong lake na yun, na Lake Minnewanka, which is it has also like in the background may magandang mountain din.
So of course the Rocky Mountains, ang ganda po yan pagka winter time. Punta pa kayo sa Jasper, dun sa Icefield Park. Oh, yun po yung na-boat po how many times na one of the best scenic drive, especially in the winter or even in the summer, kasi iba po talaga. First time kong pumunta po dito, first time kong pinuntahan yan, namangha talaga ako mga ka-angel dahil parang painting lang, parang hindi totoo. Ang ganda po. So sana po makapunta kayo dito mga ka-angel at please apply po kayo dito sa Canada at bisitahin niyo po yung Alberta. Unique, very beautiful. Nagpunta po mo sa US mga ka-angel at nakakwentuhan ko ang mga Amerikano, and minsan tatanong sila sa taga saan kami, saan kayo nakitira, sabi ko Alberta. Oh wow, you are very lucky. Alberta is very beautiful. So alam po nila na yung Alberta is very beautiful province. Aside from that, nice economy, and yung mga tao mga ka-angel din dito safe. Hindi ko sabing lahat po naman ng lugar is hindi naman 100% safe, but kung kumbaga yung crime rate is very low compare mo sa iba't ibang lugar. And I feel, nag-drive na po ko sa iba't ibang lugar sa US and other countries before, pero feel ko po mas safe ako dito sa Canada, especially po sa Alberta. Kasi very organized po at courtesy, marunong yung mga tao, give way, ganyan. So one more thing mga ka-angel about information about Alberta is Alberta po, kinuha po yan sa anak po ng Queen Victoria. Yung Queen Victoria po is a queen ng British Empire, or nasako po yung Canada that time. At anak po ni Queen Victoria at Prince Albert, pang fourth yata na daughter. And dahil po Canada and British has a rich history, pinangalan po nila yung province in honor po sa si Prince Alberta, na anak po ni Queen Victoria. So ano po yan mga ka-angel, talagang rich in history po yung Alberta, na which is related po sa France at Britain. And one more thing po mga ka-angel, at Alberta is the fourth largest province in Canada. And like I said, yun pong yung Calgary, alam po yung Stampede, malapit na po yan, July po yata yan, they call it the greatest outdoor show on earth. Bakit po? Para po siyang carnival o fiesta na sa Pilipinas, na maraming activity, may concert, dumadayo po din yung mga Hollywood or mga sikat po na artist from the US or all over the world, na mga singer. Si Shaquille O'Neal po sa basketball, pumunta po yan last year, at mga sikat po na singer, kasi talagang big show po siya. At yung mga iba't ibang sikat na artista. And of course Calgary has also the Edmonton, they have also a hockey team, hockey league, na yung Edmonton Oilers at Calgary Flames, and other soccer team, football team. So since it has a strong economy and it's in the center in Canada, almost center, close din po yan sa US border, at madali kayo makatawid sa pagpupunta po kayo ng US. Like I said, tulad po nung ginagawa namin, the closer state sa Alberta is the Montana, yun po yung pinakamalaking area, and then Idaho. Since po yung Rocky Mountain is extend po yan hanggang states, especially sa Montana, Idaho area. So yung beauty po ng Rocky Mountain ay nabiyayaan din po yung malapit na mga state like Montana. So yun mga ka-angel, at like I said, the number one industry po sa Alberta is oil. Pagka may background po kayo sa oil, Alberta, choose Alberta po, dahil like I said, Alberta, it has the third or fourth biggest oil reserve in the world. And of course Canada, I think is fourth or fifth largest producer of oil now. Dati po pang third siya after US and Saudi Arabia, but minsan nag-iiba-iba po yan, depende po yan sa mga kung meron pang laman yung mga minahan nila. So
But it's still one of the one of the largest producer of oil in Canada, and of course Alberta, yung oil reserve, which is a very important po yan na pagkakailangan ang isang country, isang lugar ng oil is meron lagi yung Alberta. So one more thing mga ka-angel, Alberta is the sunniest province in Canada, at and Calgary is also the sunniest city in a major city in Canada. Bakit po may reported po yung sunny? Kasi po kahit po nag-i-snow yan, meron din pong sun, meron pa ring sun, which is outcome niya po yung lamig. Kaya sabi ang lamig sa Alberta, no, may immune po kayo dito at masasanay po kayo sa lamig. Like I said, importante may sun, kasi kahit may snow, bumababa yung temperature, at saka alam niyo yun, yung dry pa rin. So which is very important na ganun, dahil may enjoy nyo po yung araw pagka may araw. Tapos mahaba yung yung oras, yung mag sunset, ganun, yung sunset tapos sunrise. So which is very important po yan, yung pagiging sunny. Unlike po sa Vancouver na ulan ganyan, hindi po kayo may enjoy yung labas kung umulan, basa po kayo. Unlike kung sa Alberta nag-snowman yan, sunny pa rin siya. And aside from that, hindi siya ganong umuulan din, but hindi tulad po sa British Columbia na ulan-ulan po yung kanilang parang pinaka yung weather. So marami pong talagang mga, minsan siguro hindi ko nabanggit po ngayon, at dadagdagan ko po sa susunod ko muna mga video yung about sa Alberta. So mga ka-angel, ibinahagi ko lang po ito, at least magkaroon po kayo ng idea about Canada, and most especially sa Alberta, dahil po at least kung kayo po ay nagpaplano na mag-apply po dito, at least mayroon akong idea kung ano yung province po na lahat po naman ng province sa Canada is very beautiful, and they have their own na may offer nila. Lahat po yan okay. Importante na sa Canada pa rin po kayo, pero nagbabari po na yan kung sa mga ano yung like yung mga sa economy, hindi naman pare-parehas yan. So lahat po yan okay. Pag mahirap po mag-apply dito for now, you can try your luck in other provinces, and after that, after getting your permanent residence, stays lang po mga angel. Pag nakuha po yung permanent resident nyo, then you can apply a job in Alberta. Marami pong job dito mga kanjal. Kahit ilan po ang gusto nyo, kaya ng katawan nyo, bahala po kayo. At like I said, at marami pong opportunity. So susunod po ng mga vlog ko, siguro i-share ko yung extra income ko din. Kung aside from my work, may other income pa ako. So mag-search, i-share ko po yan, at para magkaroon kayo ng idea. Like I said, mga ka-angel, at ngayon ko talagang na-appreciate o na-realize 100% na I'm very lucky po na nandito ako sa Alberta. Na kumbaga maraming nagsasabi pang yung mga nakakausap ko from other provinces or even in the states that you are very lucky you live in Alberta. So yun mga ka-angel, hindi ko po sinesales talk po parang ganun o parang binibida yung Alberta, pero that is the reality. Yun mga ka-angel. At like I said, kung gusto nyo pong mag-try dito sa Canada ay mag-internet lang po kayo. Example, some job sites, ay ulitin ko po, yung Job Bank Canada, which is run by the government. Andyan po yung mga hiring. Andyan po yung Indeed. Andyan po yung Glassdoor. Marami po. I-type nyo lang po dyan. Top sites, top sites to look for a job in Canada. Parang mga ganun. Mga search lang na ganun. At ibibigay sa inyo lahat yung mga top sites. So mga kanyo dito sa Alberta and even the other provinces, they need a medical staff, especially nurses and doctors. So pagka po gusto nyo mag-try dito, pag background po kayo sa medical din, try nyo po ulit. And nangailangan din po sila ng mga enforcement, yung mga enforcer officer like
like police, mga peace officer. Kung may background po kayo sa military or sa police, pwede po kayong mag-try din dyan kasi nangangailangan sila ng mga police kasi nag-grow po kasi yung population ng Alberta. Gusto po nila na mapapanatili yung peace, sa peace ng isang lugar, kaya kailangan nila ng more na police or peace officers o sheriff na magpa-enforce o mag-supervise or mag-monitor sa kaayusan po ng mga lugar. Kaya kung may background din po kayo dyan, apply din. Try nyo po mga ka-angel. Sa mga wala pang masyadong idea na kababayan natin sa Pilipinas at some other part of the world, ay search nyo po yung about sa Canada, and then about sa Alberta or other provinces, and then magkaroon kayo ng idea kung ano po yung reality sa Canada. At like I said, mahirap po mag-abroad, but positive lang po. Hindi lahat po ng lugar is perfecto, but you think of your future and your kids, ay yun po ang isipin ninyo, dahil mas mahalaga po yung future ng mga bata, na at least yun naman po yung maibibigay natin pagtanda nila, pag lumaki sila, na kahit hindi tayo mayaman, mabigyan natin ng magandang future yung mga bata, yung mga anak natin. At yun yung parang magiging maipapamana natin sa kanila. Malaki po yung future ng mga bata dito. Canada is one of the best place or country to raise kids, sabi nga nila. At Canada also has one of the top universities or schools or colleges around the world. So sa Alberta po, andyan po yung University of Alberta, which is one of the top in the world, and in Canada. Andyan po yung sa sa Edmonton area, and then andyan po yung University of Calgary, which is also one of the top schools sa Canada po and even the world. And andyan po yung mga parang kumbaga Institute of Technology, mga ganon. Andyan po yung NAIT, yung Northern Alberta Institute of Technology sa Edmonton, and then po yung SAIT, yung Southern Alberta Institute of Technology. Marami pong mga university din, other university, like po yung Mount Royal University at sa mga universities po sa Alberta. So yan, andyan po yung Lethbridge, University of Lethbridge, which is also one of the top. Yung Lethbridge po is a secondary city south of Alberta. So lahat po yan, pwede po yung search sa internet at magkaroon po kayo ng idea. So yun muna mga ka-angel ang video natin. At maraming salamat po sa panonood lagi. At sorry po, yung video ko malabo, magulo, mahina, minsan malakas, at minsan pabali-baliktad, mababali yung leg nyo sa kagaganon. Pero titry ko pong ayusin lahat yan. At para sa inyo po. At sana po soon makikita-kita po tayo in person at makapag-banding naman po tayo. So tiwala lang po sa Panginoon, at sa Panginoon always pray hard, it works. At ingat po kayo lagi, huwag pabayaan po ang health, at kailangan nating maging disiplina. Always humble mga ka-angel, at believe in yourself, don't down yourself. Tiwala lang po kayo, at I'm sure magtiwala kayo sa God. I'm sure ibibigay niya yung mga wish ninyo at mga pangarap. So hanggang sa muli po, hanggang sunod na video natin. Thank you very much po. Don't forget po to subscribe. Discovery Space Angel, Discovery Angel sa YouTube at saka sa Facebook, at sa create din po ako sa Instagram and other social media. So ito po ang inyong lingkod, inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Maraming salamat po mga ka-angel. Stay safe at kita-kita po tayo sa sunod na video. Thank you po.